So hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, nanggaling na mismo sa bibig ni Senator Bam Aquino, kumpirmado na sila po ay kumikiling sa mayorya. Ngayon, madami pong tao ang napatanong kasi once na kumiling ka sa majority, it means daw no for impeachment na. Mga minamahal, paulit-ulit kong sasabihin sa inyo, ito yung pinakamahirap na desisyon na ginawa ni Kiko Pangilinan at ni Bam Aquino. Kasi parang naiipit din sila sa puntong ito. And even itong si former Vice President Leni Robredo, nagsalita din nung nakaraang araw na tama lang din ang ginawa ni Bam at ni Kiko sa kadahilanang dahil gusto din naman nilang makuha ang komite na ipinangako nila sa mamamayang Pilipino. Pero hindi ko na guys, hindi pa dapat tayo mag-judge. 'Di ba? Hindi pa dapat natin husgahan itong si Kiko, si Bam na sila ay mag-no for impeachment. Although may chance, 'di ba? Kasi aminado na itong si Bam Aquino na kumikiling nga sila sa majority. Although may chance na mag-no for impeachment sila, pero naniniwala pa din tayo na may advocacy yung mga yan. Ito nga yung pinagsisisihan ko before, di ba? Na sabi ko sa inyo, ni-represent ng INC itong si Bam Aquino. So, that is the reason why na hindi ko binoto itong si Bam. Pero nga mas inisip ko na mas priority niya naman yung mamamayang Pilipino. So, ang inisip ko na lang, stop politicking or yung kulay-kulay. So, dahil nga nanalo itong si Bam Aquino, kabataan po ang bumoses dyan. So, ngayon, iniisip ko na lang na, Alicia, yung mindset natin ngayon, hindi porket ni-represent or inintroduce ng INC is mga DDS na. So, maybe kailangan lang talaga ni Bam Aquino ng boto. So, pwedeng sabihin natin na ginagamit niya or makakapag-benefits ang INC sa kanya at the same time, makakapag-benefits din siya sa INC. Pwedeng dalawa. Pero yung punto lang natin dito, hanggat hindi pa nangyayari ang trial, wag muna tayong humusga. Although may pag-aamin na ngayon, mga minamahal, itong si Bam Aquino, pero sana antayin na lang natin ang final statement niya pagdating ng impeachment. So, hindi ibig sabihin na jumoin siya, umanib siya sa majority, it means no for impeachment na itong si Bam Aquino. Tingnan lang natin, may chance, nakakatakot, may chance, pero we are hoping for the best decision na gagawin niya. Kasi dito nakasalalay yung transparency and accountability. Lalo pat may mga recent history din itong si Bam Aquino na kung titingnan natin ngayon, hindi naman talaga yung impeachment eh. 'Di ba nagsalita na yan siya before? Pero sana mag-gets natin na kung bakit niya ginawa yun nung panahon ng eleksyon. Maybe for the votes, kailangan niya ng boto. Pero kung ako lang ang tatanungin, sana itong si Bam Aquino ay hindi po lumiko ang kanyang paninindigan. Kaya hanggat hindi pa nagsasalita ng final statement itong si Bam Aquino or final decision niya, who am I to judge? 'Di ba? Who will know their next move? Hindi natin alam. 'Di ba? Alright, so panoodin natin tong balitang to, mga minamahal. Kinumpirma ni Senador Bam Aquino na kumikiling sila ni Senador Kiko Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Pero mananatili anya siyang independent. Ang dahilan sa pagtutok ni Maki Pulido. Ilang linggo nang maugong na usap-usapan na sa halip na samahan sa minorya ng Senado ang kaalyadong si Senadora Risa Ontiveros, sa mayorya aanib sina Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Sa kanya
programa sa radyo, pagkumpirma ni Aquino, kumikiling sila ni Pangilinan sa pag-anib sa mayorya. Ang dahilan, para makuha mga nais nilang komite sa Senado. Senate Committee on Education ang komiteng gustong makuha ni Aquino. Committee on Agriculture naman ang target anya ni Pangilinan. Sa Senado, otomatikong magiging miyembro ng mayorya ang mga boboto sa mananalong Senate President, kahit pagaling sila sa magkakaibang partido at kahit kontra pa sa administrasyon. Minorya naman ang tawag sa mga boboto sa matatalo sa pagka-Senate President. Pero mabilis na sabi ni Aquino, kahit pa mapunta siya sa mayorya, mananatili siyang independent at kaalyado ng Liberal Party at Akbayan at hindi pa rin pro-Marcos o pro-Duterte. Sa ipinadalang text message, sabi naman ni Pangilinan, sa July 28 na lang siya magbibigay ng pahayag kung kailan mas malinaw na ang mga bagay. Pero sa isang Facebook post, sinabi ni Pangilinan na naiintindihan daw niya ang agam-agam sakaling makianib siya sa mga hindi nila kapareho ng prinsipyo. Sana raw ay maunawaan din siya na may ipinangako rin siya noong eleksyon para mapababa ang presyo ng pagkain at iba pang bilihin. Ito raw at hindi pansariling interes ang basihan ng magiging pasya kung sa minorya o sa mayorya siya aanib. Kung matatandaan, matapos ang eleksyon ay inalok ni Senadora Risa Ontiveros sina Pangilinan at Aquino na bumuo ng independent bloc. Pero sabi niya ngayon, walang samaan ng loob kahit hindi na ito mabuo. Bukas na rin siyang suportahan ang Veterans Bloc na binubuo ni dating Senate President Mig Zubiri kung palalakasin nito ang oposisyon para sa 2028 elections. Otomatikong minorya sila kung mas konti ang botong makuha ng susuportahan nila sa pagka-Senate President na si Tito Soto. Ano man ang maging desisyon ng bawat isa sa amin, magtatrabaho kami magkasama sa mga pare-parehong advokasya namin. Plus, yung mga kapartido namin sa House of Representatives ay nagbubuo na in a way ng isang multi-party caucus. Para sa GMA Integrated News, Actually, that was the hardest decision na ginawa ni Kiko at ni Bam Aquino, to be honest, mga minamahal. Kasi mas lalo silang mababash or mas lalong magagalit sa kanila mga Pilipino once na yung pangako nila, hindi nila tinupad. So, ang nangyayari kasi dito, naiipit sila sa punto na meron silang pangako, 'di ba? Versus sa mga nakaupo ngayon. So, wala silang choice. Naiipit lang din talaga sila. Pero ang assurance naman ni Bam Aquino, mananatili pa din silang independent at yung prinsipyo nila ay hindi magbabago. So, mas maganda yan. Liberal ka, hindi ka pro-Duterte or hindi ka din pro-Marcos. Walang din namang masama sa amin as long as magpakatotoo ka lang. Kasi when you say liberals, mga minamahal, talagang yung kanilang mindset is for accountability, transparency. 'Di ba? Yan yung gusto ng Liberals Party. And we are hoping na itong si Bam Aquino, in terms of impeachment, ay hindi po kumaliwa. Hindi po biglang liko. 'Di ba? Same din dito kay Kiko kay Kiko Pangilinan, kay Bam Aquino, 'di ba? Same sa kanilang dalawa na hindi sila biglang liko. So, alright, mga minamahal, sino ba yung nabanggit ko? Bam Aquino, Kiko Pangilinan, basta yung dalawang yan. So, anyway, mga minamahal, yun po. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell for more update. Yun lamang po at ingat, mga kababayan.